Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, doing this another video reaction video. And this time, we're talk about Flip Top Cripply versus MP3 sa Isabuhay 2025. I-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala kay Cripply, shoutout kay MP3, shoutout kay Enigma, shoutout sa lahat ng Flip Top staff na bumubuo nito. Kung wala kayong lahat, wala din kami tulad ng mga reactionist na katulad namin. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share sa Flip Top. At kung bago lang kayo rito sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share ang video natin. At kung hindi nyo ma-share, i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, hindi ko inaatake mga paborito ninyong artist na dito tayo para sa facts, meaning at message. At kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahalang magpasensya. At ganun pa man guys, sa description of the new personal channel ko, click nyo lang para makita nyo kung mag-rap o kumanta. Kung hindi nyo naman trip, okay lang, kahit huwag nyo nang panoorin. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigyan ko lang yung pedigree ko, music producer in California, manood yung engineer at the same time, ang master of motor sa Mananal, pimasok practitioner, ma-applied psychology, gawin natin guys para makarami tayo. Tingnan natin to, tapusin natin yung video. Ito nga pala ay requested ni ni Kennedy Vasquez 4990. Sabi niya, salamat boss, Cripply vs MP3 naman boss, pag may time ka boss, maraming salamat, pa-shoutout na rin, ingat palagi boss. Yun, saan tayo? Ito naman si John Rafael Asi. Sabi niya, boss Plan, Cripply vs MP3, latest upload ng FT, hehe. Tapos naman si Errol Kenny Uhay, Cripply vs MP3 Idol Plan. Yun, sino pa ba? Yan, papashoutout ulit si Eric Badri. Pashoutout boss Eric, tattoo here from Cabanatuan City, worker here in KSA, working in here in KSA pala. Yan, shoutout mo si Kuya Koy, andito pa rin si Kuya Koy, nanonood pa rin. Resty de la Cruz, sa mga ex naman, Lods, o mga XB daw, sabi niya, o sige, gawa natin yung XB next time. Alright, so, sino pa ba? Wala na ba? Yun na rin, nagpa-shoutout. Yun na siguro yun. So, gawin natin guys para makanami tayo. Let's get to it. Flip Top Cripply versus MP3. Let's go. Guys, pagpasensya nyo na yung tsura ko ngayon na wala akong gel eh. Tuloy natin. Yeah! Makinig sa mga lirikong nag-aapoy. Ako nga pala si Dodong Saptoy. Joke lang. Hinahabol ko guys kasi may pasok ako eh. Siyempre part-time. Shoutout Omar Baliw. Advance na natin guys. Sinyo. Shoutout kay Sinyo. Where you at? Yung parang Mortal Kombat na pinagsama-sama lahat. So iba yung pressure na nararamdaman. Kalaban ko, isa sa mga paborito sa era ngayon. Ako pipilitin kong sumabay sa mga ginagawa niya. Hindi ko alam, parang isa sa MP3 sa nire-respeto kong baguhan ngayon. Si Cripply sa tingin ko yung yung mataas ang engagement na MC sa buong Flip Top. Kasi even though wala siyang, hindi siya ganun ka-active bumattle o wala siya kagad battle na lumalabas, lagi siyang active sa page niya sa FB at nakikita ko yun. At napakasipad niyang artist sa mga ganong klase ng mga bagay kasi kailangan mo talagang maging active kahit sa social media para hindi ka makalimutan ng tao. At hindi naman ang pagkakailan natin na ang laki ng improvement ni Cripply. Tuloy natin. Style clash naman, pero yung may nabasa akong comment na nagsasabing si Cripply yung technical na makulit habang ako yung medyo technical na seryoso. Style ni MP3 is more on seryoso siya eh. Madami siyang sinashuffle na words. Basta seryoso siya sa mga banatan niya, puro parang bar per bar talaga. Parang ganun yung kalakasan niya, saka grabe siya pumunto, solid. Hindi, magaling talaga si Cripply, magaling sa rhyme schemes, magaling sa magaling mag-reference. Although may mga lines, mga rhymes siya na parang ni-rhyme niya talaga yun. Yung ganon. Harapin ko to gamit ng pagiging ako lang. Putang ina mo, MP3. Ayop ka, ilang araw mo pinuyat. Putang ina, lahat ng bad trip ko sa gobyerno, sa pamilya, sa'yo ko talaga ibubuhos. First thing na ginawa ko is magsulat ng kung anong mga posible kong ma-angle. At iniwasan kong manood sa mga battles niya. Siguro naging last resort ko na yon dahil pag wala na talaga akong ibang ma-angle. MP3, tangina mo ba? Napakaganda ng sinabi ni MP3, no? Parang hinayaan niya yung sarili niya mag-imbento ng sariling estilo. Kasi ganun kasi yung mga tao eh. Karamihan ng mga tao naghahanap sila ng inspiration. Pero si MP3 parang nagsulok siya. Nandun siya sa sulok at sumulat talaga siya gamit at piniga niya yung utak niya. Parang sa ganun, para makita niya kung saan lang yung limit niya. Tuloy natin. Ding. Yo, Crip! Totoong pangalan mo, Arbiel. Nire-reveal ko yan ngayon.
Arbiel, tangina mo. Natin si Arbiel, kung magaling si Arbiel. Eh. 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 Supportahan ang flip-top sa pagnood sa flip-top mismo. Petro Tank Pasig, pang anim na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga represent collab. Silipin yung mga bagong disenyo, lahat-lahat. Nandiyan yan online. Siyempre, flip-top staff at lahat ng MCs na bumiyahe para sa gabing to. Flip-top magigay para sa parating nating laban. Shoutout sa Toyo Wear, shoutout sa Boss Toyo, belated happy birthday. At belated happy birthday din siyempre kay CJ. Crown Manila, lahat-lahat, supportan niya. At sa kanan ko, Naga City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Cripply. Para si John Leo ay dapat Crippling Lady Boy. Sabi nung nakamaskarang banban, pakisabi dun sa amo mong si Sayad, nung long hair siya, mukha siyang taga Bangkok, Taiwan. At sa kaluwa naman, Surigao City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay MP3. Shoutouts sa Polo Surdy, Asylum, Dumuduong, siyempre, Dark Horse Clothing, and Lynch. Let's go. Shoutouts Narinig ko na si MP3 at sa tingin ko magaling din si MP3 talaga. Pakinggan natin si Cripply. palagi Rapolo, Dumuduong, at mga kasama ni Cripply dun sa kanila. Nanalo na po ito si Cripply, pinilibaw na si MP3. 2 minuto dapat, pakinggan natin, unang barat, Isabuhay 2025, MP3. Yeah! Lakasan natin yung volume, guys. Sorry. Shoutouts sa Polo Surdy, Asylum, Dumuduong, siyempre, Dark Horse Clothing, and Lynch. Let's go. Shoutouts palagi Rapolo, Dumuduong, at mga kasama ni Cripply dun sa kanila. Nanalo na po ito si Cripply, pinilibaw na si MP3. 2 minuto dapat, pakinggan natin, unang barat, Isabuhay 2025, MP3. Yeah! Binasa ko lahat ng comments nyo. Tila yung skills ko ay neglected. Underdog tsaka rejected versus big name na respected. Pues pagkatapos nitong battle, huwag kayong magulat kung si Crick yung nasa deathbed. Kung siya yung unpredictable, ito'y expect the unexpected. Flip up game! Tinalo ka ni Mzite. Oo, para sa karamihan. Napakaganda ng entrance ni MP3, no? Nagkaroon kagad siya ng public speaking. Kumonek kagad siya sa tao. Ikaw dapat yung panalo, pero kung di ka niya tinalo ka ni Mzite. Oo, para sa karamihan, ikaw dapat yung panalo, pero kung di ka niya tinalo, walang press like kung panalo si Cripply kay Mzite na ipagkakalat ng mga tao. Meaning, kung di ka niya pinalubog, pangalan mo hindi lulutang, di mo yan matatanggi. Parang Kian de los Santos, kung hindi ka pinatay, di wala rin may pake. Pero sige, Ang ganda ng ginawa ni MP3 dun na parang ang sinabi niya, utang mo yung pagsikat mo sa pagkatalo mo kay Mzite. Kasi kung nanalo ka kay Mzite, hindi ka ganun kasikat. Pero dahil natalo ka, sumikat yung pangalan mo kasi marami nang nagtiwala sa kakayahan mo bilang isang artist. Even doon natalo ka kay Mzite. Kasi si Mzite natural na magaling na siya eh. So parang pag kinukumpara ka sa isang magaling, parang wala nang dapat patunayan si Mzite kasi malupit na siya, magaling na siya, champion na, wala nang isasabihin, di ba? Pero kailangan niya laging lampasan yung idea na yun eh. Pero dahil si Cripply, napakaganda ng performance niya at sulat niya na tipong yung mismong performance at sulat na yun ang nagsabi sa mga tao na panalo siya doon kay Mzite. At dahil doon tumaas yung quality ni Cripply at ang ganda ng paliwanag ni MP3 doon na parang sinasabi niya kung hindi dahil sa pagkatalo mo, hindi ka sisikat. So utang mo lahat yon kay Mzite. Magandang angulo yung mula kay MP3. Napakahusay, palakpakan nga natin. walang press like kung panalo si Cripply kay Mzite na ipagkakalat ng mga tao. Meaning, kung di ka niya pinalubog, pangalan mo hindi lulutang, di mo yan matatanggi. Parang Kian de los Santos, kung hindi ka pinatay, di wala rin may pake. Pero sige, kung comments ang basihan ng panalo, edi, tangina mo 30, balibag ka pala sa akin. Ako yung mas angat at technical.
At dahil doon, ako ang pinakaunang kampiyon ng Motus na di sumali ng Pilistan. O di ba, illogical? Nasa flip top tayo tol, kaya talunan pa rin siya. Bay, anong panalo ka sa comments? Oy, iba pa rin pag live. Pero dahil nagbabalik na daw sila, amateur na daw kami ulit, masyadong bilib sa abilidad. Eh yung linya mo ang matalo ka ay Himalayan, na-split na yung sa Motus ni Mirage. Yung linya mong dinadaw ng E-Abab istado niya sa buhay. Tangina, I'm sorry, pero na-split na rin yung sa 2x2 nila ni Marichu at Aubrey. See, kung amateur yung mga baguhan, tas magkaparehas sulat nyo, edi ibig sabihin yan, pang-amateur din sulat mo. Bars! Sa construction may Putang ina. appeal, sa job Ang ganda na naman ng angle, ang gandang angulo mo na mula kay MP3 kasi parang sinasabi niya kung yung pamantayan ninyo yung sulatan ninyo na sa flip top na, pero kung ang sulatan ninyo parang kinukuha niyo lang din sa mga amateur na mga battle MC tulad ng mga nasa Motus Battle League o kung ano pa man. Ibig sabihin, pang-amateur din pala yung kakayanan ninyo. Kasi ginagaya niyo yung mga nasa amateur eh. Kasi minsan yung mga artist, limitado din talaga yung kakayanan nilang mag-isip at mapalawak pa yung kalidad ng kaalaman nila. Si Eminem nga, hawak-hawak, diksyonaryo palagi eh. Kasi alam niya, limitado lang yung kakayanan niya. So kaya kailangan niya talagang may hawak na diksyonaryo. Every single time. Tuloy natin. jokes lakas niya mga sar, pero si for construction may appeal sa jokes lakas niya mga sar, pero si Foreman iba ang drill, ninanakawan di pa star. Kaya pang blacksmith kanyang skill at kitang-kita mga par, nangangailangan pa ng steel, makabuo lang siya ng bar. Bars! Putang inang yan! Wow! Babababas! Mula kay MP3, putang inang yan. Shit, construction bars, man. Tang ina yan. Unbelievable na barrel si Cripply doon. Kung di nyo na-appreciate yan, putang ina yan, hindi ko na lang alam. Construction foreman, screw star, steel, mga bakal para magkagawa lang ng bar. Putang ina nga yan. Sino ba yung nito? Engineer at architect? Sulat nyo, edi ibig sabihin yan, pang-amateur din sulat MP3 mo. bars! Sa construction may Construction. appeal, sa jokes lakas niya mga sar, pero si Foreman iba ang drill, Foreman. ninanakawan di pa star. Star. Kaya pang blacksmith kanyang skill at Blacksmith. kitang-kita mga par, nangangailangan pa ng steel, makabuo lang siya ng bar. Bars! Putang ina. Pero wag ka, dahil may linya tong original, sabi niya kay Range, stilo mo parang EJ Power na may sakit kasi basic. May mga di nakakuha. Bay, tapos Ulitin ko, sick. ha? Basic. EJ Power, may sakit. Bay, Bay, sick. Napakabobo ng skills. So pag binigyan mo siya ng tsokolate tas gumaling, anong tawag doon? Chocolate heals? Yan ba yung trip nyo na pasabog? Yung katangahan ni Damuho? Pues sa'yo na yung interest nila, magkaiba tayo ng pinatubo. Wow. Kasi wala akong pake kung magjo-jokes, kahit pumara ka ngayon, pag ako nag-spit yan hanggang Bicol, ito'y bunganga ng mayon. Kung ang Wow. matalo ka, Himalayan, ito avalanche, bawat suntok. Ganun pa man guys, check nyo lang sa description din. Personal na channel ko, may bago rin akong kanta. Plan Motif, Mayon. Ang title mismo ng kanta na yun, Mayon. Check nyo lang. Love song yan. Ang pinatubo, kasi wala akong pake kung Charot magjo-jokes, na yun. kahit pumara ka ngayon, pag ako nag-spit yan hanggang Bicol, ito'y bunganga ng mayon. Mayon, bars. Kung ang matalo ka, Himalayan, ito avalanche, bawat suntok, and I will not ever rest hanggang ako yung nasa tuktok. Kaya magpaulan man itong humahangin, pues ang skin na set na pare. Sunod-sunod na yung bundok, dilulusot sa Sierra Madre. Sasaksakin ko tong beach nyo hanggang mag-drop at grounded siya. And you won't see creep walk kapag sa blood surrounded na. Di titindi si Cripply dito, he won't beat me easily. Viral yang mamamatay na para bang si Eazy-E. At kung naghihintay pa rin kayo ng kabundok na imagery, di naaabot ng makiling para lang makiling spree. Makiling Pag ito nag-champion, Kasi makiling mount yun, di ba? Parang lahat ginamitan niya ng mga bundok. Kasi Himalayan yung nag-viral na salita, punchline ni Cripply do. So gumamit siya ng mga reference na gamit bundok. Himalayan, Makiling, Everest, napakahusay. si Eazy-E. Nag-research At kung talaga. naghihintay pa rin kayo ng kabundok na imagery, di naaabot ng makiling para lang makiling spree. See,
Pag ito nag-champion, malamang isa na to sa pinakamayabang na MC dito sa liga. At dahil meron siyang title, malamang hihiyaw pa rin kayo kahit nawak yung mga linya. At dahil meron siyang title, malamang ang kanyang room for improvement mananatili na sarado. Ngayon, alisan nyo ng title. O di ba ganun pa rin? Tinalo ka pa rin ni Mzite! Facts din yun. Yo, alam ko paborito nyo to, tol, kasi siya yung mas makulit. Pero wala tong magagawa kapag yung lines ko nag-connect. Ang isa buhay ran, mauudlot at mga pyesa niya'y kunet. Ngayong tinapat sa malupit, Cyril, manabat ka ulit. Tangina, hindi ko alam paano gagawan ni Cripple yan. Napaka-solid ng round ni MP3 at kahit ako nabigla. Tignan natin yung gagawin ni Cripple. I'm sorry Cripple, pero hopefully makabawi ka dyan. Ibang MP3 yun man, pinagsulatan ka talaga. Almost 4 minutes yan. Ang pangit ng unhinge mo. Bago ko i-body bag si MP3, mukhang di marunong magjakol. Like and subscribe sa YouTube channel ko mga tol. Pag ako nag-DM si Roll, magpa-blackout, ito'y knockout, iiwan kitang vegetable. Ito'y mismatch, ako'y bisnag, aapoy sa flip top ethanol. Game? Shoutout ka pa kay Jonella. Gago talaga si Cripple. Shoutout kay Jonella. Gago talaga. Anong pakiramdam na kalaban mo isang social media influencer? Taga-share lang kita, Totoy. Do you still remember? Pag may di ako natripan sa iyong sulat at kapag nasaktan to, putang ina mo, tatanggalin ko top fan badge mo. Di mo ko kaya na mag-isa, kailangan mo 10. Ang ganda agad ng even though maganda yung pinakita ni MP3 bilang isang yung panghagod niya, nagkaroon siya ng tinatawag natin na public speaking, kumunek siya sa mga tao kagad. Nagkaroon siya. Maganda naman yung umpisa ni Cripple kasi sabog kagad eh. Kumbaga, pinakita ko yung difference nating dalawa. Ano bang pakiramdam mo na ngayon ang kalaban mo, social media influencer? Ibig sabihin, tagapanood lang kita. Followers lang kita. Dahil pag ginago-gago mo, tatanggalin ko yung tapan. Ang ganda nun. Nakita yung value ni MP3 at ni Cripple. Tumaas para sa akin yung value ni Cripple kagad kasi nakita ko yung difference ng katayuan nila at estado nila sa buhay. Mali yung akala mo, kaya mo kung tapatan sa gantong tagpo, isa ka sa... lang kita, Totoy. Do you still remember? Pag may di ako natripan sa iyong sulat at kapag nasaktan to, putang ina mo, tatanggalin ko top fan badge mo. Di mo ko kaya na mag-isa, kailangan mo 10. Mali yung akala mo, kaya mo kung tapatan sa gantong tagpo, isa ka sa banban, abno, klik-klak, bang-bang, kablaw. Lang silbetong MP3, sa bibig ko na mala MP5, tol sa akin walang friendly fight. Casualty ka lang sa storya kung paano ko babawian yung kumanta ng MP Light. Wow! So, ibig sabihin, parang dadaanan lang kita. Isa ka lang sa mga madadamay. Casualty. Madadamay ka lang kasi ang balak niya talagang target yung kumanta ng MP Light. So, ibig sabihin, bonus round ka lang MP3. Ganoon kalakas yung confidence kung paano ginamit ni Cripple yung confidence at in-apply niya para sa status niya. Tumaas na naman yung value ni Cripple. Putang ina yan. Napakahusay. Tangina yan. Natatabunan yung punchline ni MP3. Tuloy natin. Tanginang pangalan yan. EM PI TH RI MP3. Pero di mo sukat akalain na babaliktad sa akin tong MP3. Sumaktong 3 PM, magdasal ka na ng ama namin. Pag mali ka ng inasal, lagay mo sa akin alanganin. Anong MP3? Baka PM3, tangina mo, chicken ka lang sa akin! Pusa na!
Gago talaga ito siguro. Sumaktong 3 p.m., magdasal ka na ng ama namin. Pag mali ka ng inasal, lagay mo sa akin alanganin. Anong MP3? Baka PM3, tangina mo, chicken ka lang sa akin! Wow! Putang ina, shoutout sa Mang Inasal. Kasi sa Mang Inasal, meron silang menu dun eh. Putang ina niyan. Kupal to siya, nabal tayo dun ni Kripley. Shit, man, chicken. Ang lakas paano ginamit ni minama niya lang si MP3 dito. Nakita niyo yung difference ng status at yung kakayanan kung paano ginagamit. May mga artist talaga na sa sobrang galing nila, kaya nilang i-convert yung confidence at yung yabang bilang punchline eh. Habang yung iba naman nagkukumahog magsulat ng punchline para lang ma-appreciate. Pero may mga tao na kaya ng nasa ibang dimension na rin yung kakayanan nila. Parang mga advanced rapper na rin talaga eh. Parang malasak, maestro, sixth street na rin eh. Kung paano nila ginagamit yung mismong topic, yung confidence, yung yabang, yung pag-define sa'yo bilang isang ordinaryong nilalang lang para maging punchline yung bagay na yun. Paano mo itatranslate yung bagay na yun at may uhulma bilang isang punchline kahit wala naman, kahit yabang lang, kahit pang-asar lang, kahit pangbubuli lang. Pero ang lakas pa rin ng dating kasi kaya mo nang i-convert. Pag na-convert mo na yung bagay na yun, very ano ka na nun, very fluid ka na. Kumbaga, para ka ng water nun. If you put water, sabi nga ni Bruce Lee, diba? If you put water on the teacup, the water becomes the teacup. If you put it on the pot, it becomes the teapot. Parang ganun yata sabi ni Bruce Lee. Huwag niyo lang ako i-quote, i-check niyo na lang Bruce Lee, ganun. May sinabi siya na, be formless, be water. Sabi niya, be water, my friend. Sabi niya. Wow! Di ba MC ka ng Motus? Kilala mo ba kalaban mo, brother? Ako yung rason kung bakit yung amo mo ang daming basher. Tanginang isa buhay. Ito, puro amateur. Di ba MC ka ng Motus? Kilala mo ba kalaban mo, brother? Ako yung rason kung bakit yung amo mo ang daming basher. Totoo. Tanginang isa buhay to, puro amateur. Alam mo kung saan ako in-inspire? Yung isa buhay, ginagawa ng pedestal. Wow! Tignan nyo yung lineup. Tignan nyo yung... Wow! Putang, nakakabastos yung sinabi ni Kripley. Parang nagsasalihan kayo rito mga taga-motos, ginagawa niya pedestal to, yung mga nandito sa flip-top, mga heavyweights lang. Wala nang pag-asa yung mga heavyweights to, sumampa kasi mga nandito, mga taga-motos, hindi naman pedestal to. Parang ganun yung pinapalabas ni Kripley, kahit hindi naman ganun. Kasi sa X-Men niya, tignan mo yung mga sumasali, puro taga-motos naman. buhay, ginagawa ng pedestal. Napaka-predictable yung sasabihin ni Kripley. Tignan mo. Ayun o. Tignan nyo yung lineup. Tignan nyo yung lineup. Puro rookie yan, ha? Rookie. Pag mga ganito, kalaban ko, pakiramdam ko, gloomy ako. Okay. Buti pa to. Swerte. Ahead ka harap. Kasumalas ako katapak. Ako'y hindi papapigil, Brad. Buhay kang patunay na hindi lahat ng beginner may beginner's luck. Pansinin nyo, estilo niyan. Isa kang wannabe, sak maestrong, Bisayang bonjing ka. Kung idol mo si sak maestro, layas dito, mang-boxing ka. Koblak isaktang ina mo, nasubukan mo na bang magbatak, sir? Meron kang bars, meron kang wordplay, pero wala kang sariling karakter. Ano gagawin mo? Mag-wordplay, papatayin mo ako sa ganitong sport. Sino maniniwala sa'yo, tang ina mo, above the knee ka mag-short? Kung ano meta, gagawin mo. Di mo ba nare-realize na meta ka ng meta, di ka naman monetize? Guys, kaya ako monetize ako, kaya lang hindi naman ako. Sa Facebook din talaga, guys, kailangan nyo din talaga mag-post para lumaki din talaga yung chance ninyo mag-monetize din kayo. Pero sa YouTube, pinaka the best talaga. Kayo diyan, magsunog kayo ng kilig yan sa YouTube kasi YouTube yung pinaka the best. Huwag na kayo gumamit ng iba pang klase ng mga program, Siguro ito na lang talaga YouTube, website pala. Kasi sa website nandiyan talaga, guys, Tuloy natin. Ako, sa YouTube monetize. Isang picture, $30. Kaya maagang nagretiro to.
panay post ng kahawig, pero patama yun sa tulad nyong disipulo, kasi sa flip top, magkakahawig din naman yung estilo nyo. Tangina mga tulad mo, yung dapat dinodokumentohan ng quit claim, na I'm saying, gusto mo taglish, tingin ko sa estilo mo ay complete plain, tingin mo sa jokes ko pambata, di makasabay sa big names, pwestong inaakala mong pambata tuloy, pamatay Squid Game. Ay, plain, tignan nyo, kinikilig siya doon at kung para sa'yo ganon, pag nakambing aking gawat na kung para sa'yo baon. At nabi sa buhay ang rason, para lang magpakasakim, hindi to basta nataon, ako'y handa na maging. Kung ba't nasa tournament ngayon, ikay aking sasagutin, ako'y pandagdag na kampyon sa batch 2015. Maganda yung pinakita ni MP3 sa random, pero sa tingin ko natabunan siya at na-edge siya ni Cripply ng 2 beses. 2 punches yung talagang nagbura ng mga punches ni MP3. Even though maganda yung burst na yon, maganda yung sinabi niya doon sa sinabi ni MP3 sa una niyang punchline. Natabunan siya ni Cripply dahil doon sa PM3 na PM3 na mang inasal niya napakaganda din nun talaga So yun sana yung mag-edge, kaya lang na-edge na naman siya nung parang yun yung pinakamalakas na punchline ni MP3, yung tungkol dun sa verse doon sa merong foreman, pero na-edge ni Cripply sa PM3 tapos nabanatan pa siya dun sa isa pang punchline. So 2 punchline yung nag-edge sa kanya talaga. So other than that, nakuha ni Cripply yung first round. Tuloy natin. Second round. Pero kung may mga tao na talagang hindi na tumitingin sa punchline, kumbaga, minsan kasi may mga artist kasi na hindi tumitingin sa impact ng punchline. Nandun lang sila sa paramihan ng suntok. Regardless, kahit maliit lang, basta nakasuntok para kunyari, diba? Para sa akin kasi, hindi, sa tingin ko, parang industriya ng music yan, gaano ba kalaki yung impact mo sa industriya mo to. So, sa akin yung punchline, malaki din yung impact na yun talaga Yung mga iba, mga given na rin talaga. So, sa tingin ko, mas malaki yung impact ng ginawa ni Cripply doon sa first round. Pero sa tingin ko, napaka-close nun. Very close yung ginawa ni MP3 doon kay Cripply. At almost ma-edge niya. Kung hindi lang na-edge ng confidence ni Cripply at delivery yon, talaga makuha ni MP3 yung first round. Kasi nagustuhan ko yung delivery niya tsaka yung mga idea niya. Sa tingin ko, unique yun. Tuloy natin. Galing niya talaga. Ako'y magsusurrender na siguro. Cripply kasi yan, yung sa buhay, walang punto. Kasi para saan pa yung corona na makukuha ko sa dulo kung may pinasali na kilala na magnanakaw ng mga sinusuot sa ulo? Ay, KitKat. Ulol. Yung mga jokes mo tungkol sa akin na invento, so what? Ikaw, magnanakaw ka ng sombrero. At yun, ang no cap. Pangalawang angle ko na to sa pagnanakaw. Yung buhay mo hindi maayos. Binoboto niya si Lenny, tas magnanakaw parang Marcos. Baka Lenny ka ba talaga? Sa Moon Challenge nga? Ulul, alam kong kupal kang mag-think. Nakikileni ka lang kasi gusto mong makaiyot ng kakampink. Wow! Pero seryoso, di ba si Lenny merong values? Nung sinabi mong tinitigasan si Husky sa sarili niyang anak, sa tingin mo ba ay tama? Nag-react na lang ang crowd kasi di sila makapaniwala na dinamay sa gano'n ng isang bata. Shock value lang nagdadala. Para mukhang heavy kanyang play, pero kung walang shock, di a-advance na parang Penny Hardaway. Kasi nanay ni Keira, matatay niya, parehas ng pumanaw. Pero magkakantutan daw sa langit. Yan yung gusto niya. Para sa konting halakhakan, patay na tatay niya'y ginamit. Para lang masabing merong naribat na isip niya na gawin yun. Ang babaw lang ng ambisyon, pero walang kwenta yung blood is thicker than water kapag uhaw sa atensyon. Pues pang bibig mo'y Magandang angle yung ginawa ni MP3 about dun sa mga idea na yun, about sa pumana, paano o gamit-gamit. But lagi nating isipin, rap battle siya talaga I mean, kahit gaano kadumi yung sasabihin mo, kailangan mo talagang gawin yun dahil, I mean, hindi naman sa dahil wala kang delikadesa o may limit lang, pero talagang, pwede mo talagang sabihin yung mga gusto mong sabihin talaga. Kaya lang, be responsible lang, diba?
Kailangan mo lang, wala talagang limit. Pero maging responsable ka lang sinasabi mo. Kasi may mga tao na mas matalino pa sa'yo at mamaya gagamitin yung mga words yung laban sa'yo. Ngayon lang, ginagamit ng MP3 yung mga words na hindi lang ganoon ka-effective. Pero nakikita ko yung substance doon, you know. Yung gusto niyang sabihin. Magtikong, eto shotgun sa iyong ulo hanggang ang utak now showing. I won't leave the fucking room. Yung tatay mo na kaming back, pero for him you're coming soon. Rated R yung palabas at MTRCB compliant. Ito yung eksenang marahas nang bumalik ka sa parental guidance. At hindi ka tatabla ng bala, yung patalim the breakthrough. Hindi sapat yung one take from the top, take two. Biktima ka lang sa movie, magkakadugo-dugo ka, Brad. Ang action ay tuloy-tuloy habang sunod-sunod ang cut. Ako yung direktor na mananap. Ako yung direktor na mananap na ang sandata on hand. Nagsusulat behind the scenes para patayin siya on cam. Kaya ihanda nyo na yung cock porn. Cock porn. Cock porn ang puta. Popcorn yata. Kaya ihanda nyo na yung popcorn. Pagkat kayo yung mga viewers, at pasensya na sa cockporn, kasama yung sa bloopers. Yan. Yan yung mga skema na wala siya. Bastos lang yan and that's a fact. Sa sobrang bastos, nakakagulat. Kaya kayo'y nagre-react. Pero pag walang preno ang bibig, di yan umaarandar ang utak. Tandaan nyo lagi, Chong. Iba yung paano niya naisip yan sa paano niya nasabi yun. Okay. At di lang hanggang doon. Dahil halos kada battle, dinadamay mo si Arik. Awit. Basta binibigyan mo ng battle, dinadamay ka niyan, matik. Ano bang nakukuha mo sa tuwing siya ay yung binubuli? Hindi ka ba naawa? Pinugbog ko ng pulubi. Naging predictable ka na sa bawat linyang binato. Damay Arik, damay MCs, damay pamilya din ako. Parang freestyle mo lang to sa gubat. Pero ang pinagkaibatang ina mo, di ko na kailangan takpan pa yung camera para basahin ang mga linya mo. Maganda yung ginawa ni MP3, kaya lang sumubok siyang gawin yung personals at maging hardcore doon parang si EJ Power, kaya lang wala yung intensity na kailangan niyang gawin kasi yung delivery, it's not enough siguro. At saka hindi masyadong madetalye yung ginawa niya, although nandoon yung mga ideolohiya ng pagkat, director something, paggawa ng eksena, movie, coming soon. Lahat yan parte ng isang paggawa ng pelikula. Kaya lang, hindi lang ganoon ka-intricate yung detalye, hindi lang masyadong acrobatic. Pero na-appreciate ko pa rin. Tuloy natin, tingnan natin gagawin ni MP3, ni Cripply. Patay na daw yung papa ko. Sabi nito ni Tokmol, tanga, yung papa ko na ospital lang kasi ginamot niya yung doktor. Tinakpan ko daw yung camera. Sabi na ito ni Matikas, kaya ako ginawa yun, tangina mo, may nagpa-Gcash. Ha? Kaya ako nga tinakpan kasi sa issue ako'y umiiwas. Hindi naman sana malalaman kung bakit ganun. Panik-teacher kasi yung isa dyan, fuck you, Niña Sandeas. Sa akin, Niña Sandeas. Diba taga Surigao ka? Tangina mo, aswang. Pag sumali kayo sa grupo niya, napakadaming benepisyo. Solid bonding, unang meeting, ganap tayong Antikristo. Kagrupo niya, si Van, Cancer, mga grabe pumaslang. Ang tawag sa grupo nila ay United Aswang. So paano ka magsulat? Gamit mo kapis at papel. Kakaiba, putang ina. Yung nawawalang sikat na vlogger, matatagpuan sa ulam nila. Langhap sarap, kakaiba, parang niluto ng kano. Unang kagat, yung balat, puta, may guardians pang tato. Alam mo ba kung ano ka-rhyme ng kutsara at tinidor? Tangina mo, aswang, lumipad ka pa si Kihor. Naalala mo to, par? Kibuloy, kasi feeling cool tong taga Davao. Banat mo ki-30 para lang makasabay. Galing yun ki Gold Tagal, wag kang masyadong pasaway. Kaya aking na-mention na, punchline ni Gagaway tangay. Galawan mo parang may pension, pinagpukunan mo, patay.
Wow. Ako'y no mercy sa nagnanakaw kaya madaming nabubuyo. Hindi ko mapapatawad kahit asawa ni Bustoyo. Pagkasing taba yung leeg mo at ulo, minsan mukha kang Chicken Joy. Meron tong underdog syndrome, kaya eto pa yung people's choice. Pero pag tulad mong hambog, walang tsansa sa battle, hoy! Paano ka magiging underdog? Mukha kang golden retriever boy. Walang pake sa'yo si Ari, kaya wag kang pabibo, sir. Di mo pansin, pinapalaban ka lang niya pag yung plane ticket, piso fare. Mga tinalo niya, RG, Merds, Cancer. Sino yun? Sino yun, mga banumen? Nakatalo sa kanya, 30, Pan, Tangina, mga banudin. Wow! Okay. Who the fuck are you? Hindi kita kilala tapos mag-aastang top tier. Nung una kitang nakita, kala ko vendor ka ng flip top beer. Sa kanya, yung... Yeah. Kita lang, mag-ingigil mo. Sa kanya, yung disability, magiging disability. Yung nakaka-disappoint, wala kang point sa dis. Sabay grabe lang sumigaw. Puro shuffle tong bayot, ganun siya pumitaw. Pag ako sumapul, igtama nitong manok ng Surigao. Sa mga di nakakaalam, pangalan niya, Mike Pantejo. Gusto ko sana mag-wordplay tungkol sa Mike, kaso yung Mike kapareho. Lalaruin ko inyong estilo na ginagawa niyo mga uhugin. Ikay Mike kabad at Mike kasama ka kung plano mo ko natalunin. Kung ito'y Mike ko kumpara sa akin, Mike kulang pa kung susumahin. Pangarap mo sa isa buhay, Mike, katapusan tol, Mike, kalalagyan ka sa akin. Wow! Okay. Di ba ganun kayo? Kayong ginawa ko, putang ina mo, masaya ka na! Tang ina magpa-bars, tas magpa-bars na naman. Yan ang papakita mo sa stage. Kung puro ka bars, tang ina mo, magpalit ulo ka ng range. Kala mo bars mo mapanganib? Mga technical ay merong sabit. Kita mo to, automatic. Tol, alam din niya ni Arik, mga nagbabars ay puro adik. Ultimo idol na sobrahan sa bars na rehab na balakid. Halatadong patok. Wow! Napakagandang angle kay Cripple yun. Pinakita niya hindi lang lahat yun ang basihan, lahat ng pinaglaruan niya lang yung idea ng pagbabars at yung bars mismo. Tol, alam din niya ni Arik, mga nagbabars ay puro adik. Ultimo idol na nasobra. Pinakita ni Cripple rito kung gaano kalawak yung vocabulary niya sa pag-iisip ng idea. Napakatalino. Ganun pa man, guys, excuse lang, marami lang may mga banda kasi nagpa-practice sa kabila eh. Hopefully hindi kayo naiilang sa tunog. Tuloy natin. Sa bars na rehab na balakid. Shout kay Balakid. Halatadong patong-patong pa yung planong pangtanga. Kung umaasang makakaisa ay lalong laman tiyanong dito ay sumampaa. Yung Bicolano, Ilocanong version lumabas hala, ire-remind din kita habang di ka pakilala na ang rule number 1 that may multi-charisma ka. Napakamalas mo, Repa. Ako pa yung nakabangga mo. Kaya ko seryoso at komedya. Tulad mong nerdo may maltrato. Kutsilyo sa leeg mo ko konekta. Patay ka sa akin sigurado. Ito'y bagong disenyo ng lanseta. Ika'y malinis trinabaw. Wow! Tayo, narinig ko si Lanceta doon at si Sixth Street. Napakahusay mula kay Cripple, napakahusay. Bagong disenyo ng Lanceta kay Malinis hindi naman pagkakaila. Lanceta and Sixth Street are one of the prominent artists ngayon. Hindi na magkakaila, guys. Si Mot, wala na eh. Hindi ko nga maalala si Mot na. Ang naalala ko lang, Sixth Street na at saka Lanceta. Dahil sa sobrang lakas at laki ng impact na binigay nila sa industriya sa panahon ngayon. Yeah. No disrespect kay Mota kasi undefeated siya eh. Kaya lang talagang yung intensity nandoon sa dalawang talagang yun eh. Tuloy natin. Sa tingin ko nakuha niya. Sa akin lang yun, guys, ha. Hindi ko sinasabi, wag niyo na lang tingnan kung tama o mali yung sinasabi ko. Tingnan niyo lang kung may sense.
Ganun pa man, sa second round, ibibigay ko na ulit kay Creep yun. So, landslide na yun, guys. Yung third round, bonus na lang yan. Tignan natin gagawin ni Creep ni MP3. Teka. Di ba binlock mo ko? Gusto ko'y gumawa ng iba't ibang account. At yun ang... Ay, grabe. Ba't sinabi niya, ano yun, na MP3 yun? Ay, nabinabinak mo ako. Puta, ay, nagtampo. naging last resort. Pero ako yung naging mas makapangyarihan upang ang rules ay ma-enforce at bilang gante sa yung pang-trip, yung hataw ko walang remorse, walang imik tong mas sikat pag tinapat sa mass report. Kasi halos lahat ng content sa kanyang page ay sa ibang tao lang nanggaling. Re-uploader lang tong bitch. Content creator na walang original content. Puta content ka na dun, Creep. Ang tanong ko para saan? Para mag-promote ka ng sugal? Tangina ka, umay bro. Next time, pag natalo ka sa scatter, isugal mo buhay mo. Pero ang battle reviews ay pag nanakaw ng content. Tama. Tama mga gagi. At di niya yan matatanggi kasi siya mismo yung may sabi. Hindi naman pag nanakaw ng content to eh. Kasi, ano to eh, kumbaga, pag panonood lamang. Yung panonood lamang at paglagay ng informasyon. Kasi, kung titignan niyo yung mga newscaster, nagsasabi sila ng news even doon na ilathala na siya sa dyaryo. Yung iba naman kahit na ilabas na ng gobyerno yung batas na yon pero binabalita pa rin nila. Hindi naman content ng mga newscaster yan, content na gobyerno, pero ganun talaga yun. Tapos pag na-content na ng mga newscaster, malalaman naman ng mga tao yun, tapos pamamahagi naman nila. So, ang tawag doon symbiotic relationship, guys. Tuloy natin. Sa gubat, ginawa mong angle yon. Ginawa mo yun na angle, kaya aware ka sa ganon. Pero I guess, basta may like, heart at laugh reacts, wala siyang care, nanakaw yun. Di ba sabi mo si BR magnanakaw dahil doon? Sa pool ka sa sariling bala. Dahil matapos ang ilang buwan, naisip mo na dyan ka din mas giginhawa. Seaman pa naman yung best friend mo. Dapat ay nahihiya ka kasi si Topher yung nasa barko, tas ikaw pa naging pirata. Dito master of crowd control. Sa fans lang siya naging alila. Walang linya na masiba para sa akin ay mahina. Pupugutan ko lang to ng ulo. At upang ang pirata maalala at makita, pupunin ko kanyang bungo tas gagawin ko ng bandila. Ano, magaling ka ba mag-rebat? Bungo, bandila, pansino pirata. ba kapag secretly nag-rebat ay parang gago? Yung tipong pinagsabihan mo na nga, mas ginagawa niya lalo. Tulad kanina, sabi ko dinamay niya, patay niyang tatay. Sa rebat niya, dinamay niya. Talagang di nagpipigil. Paano naging rebat yung walang binabalik tas lalo pang dinidiin? Naging predictable ka dyan. Ginagawa mo lagi yon. Kaya yung linya kong tungkol sa yung patay na tatay, ginawa kong patigong. Para mag-rebat ka ng ganon. At ikaw na mismo magpo-prove na yung punto totoo habang pinapakita ko sa kanila gano'ng katao-to-to. Yo! Okay. Oh, mind games na to, Crit. At ikay minamanig ko na. Di na ang crowd, hindi ikaw na yung minamanipula. Di ako joker, amateur. Pero nauulol ko siya. Kung master nyo of crowd control, ngayon kinokontrol ko na. Wow! Now, bakit? Top tier ba talaga to? Sige nga, magbanggit kayo ng linya niya na pumatak before nag-COVID, yung wala sa Topher. O di ba wala? Yung sentimental value nakakabulag, lalo na pag old acquaintance. Ultimo nung comeback ni Badang, may nagko-comment na panalo siya kay K-Ram. Yun na ba yung kakaiba? E di nga kayo makarecall ng mga lines niya na epic. Anong nakaka-special dyan? Na di siya namatay nung pandemic? Tanginang achievements yan. Meron kang 3 taon before nag-COVID para sa tournament ay magpabida. Nasaan ka nung mga isabuhay na mga kabatch mo yung nag-dominate sa liga? Pinalipas mo kanilang gutom para konti na lang ang iyong kaagaw at naghintay kang mawala yung mga star para masikatan ka lang ng araw. Ako, tanggap ko, ako'y mediocre sa marami, wala pang views na naaani at walang big name na nababadi. Pero sa isabuhay debut natin, yung kaibahan nalalantad, naghintay kang mawala yung mga star, ako hinarap kita agad. Wow! Kaya ano, porket ikaw yung veterano, ikaw sa akin ay better than, well, klaro namang ikaw na yung a-advance, kaya good luck na lang kay Van.
maganda yung ginawa ni MP3, yung sa substance niya maganda rin, kaya lang talagang may something na kulang doon at kailangan din yung hanapin kung ano yung kulang na yun. Hindi lang basta reference, pero kasi even though direct ang ginagawa niyo yun papunta kay Cripply, may mga part na parang kailangan pang isipin ng mga tao kung papaano yung part niyo yun. Kasi kailangan mo rin talagang mag-perform parang nagpe-perform ka na parang ang idea dapat pag nag-rap ka, parang pinapahiya mo siya sa maraming tao. To the point na parang isipin mo palagi na pag nagpe-perform ka may nakikinig. Hindi yung pinagagalitan mo lang o parang sinasabi mo lang siyang direkta. Oo, direkta ka pero making sure mo na merong nakikinig, na merong crowd. Act with class. Kumbaga, lumaban ka ng may class ka na, merong alam mong may nakikinig at lagi tinitingnan yung performance mo. Napakaganda ng ginawa ni MP3, kaya lang yun lang siguro yung part na parang hindi ako makakonekta. Hindi ako makapasok doon sa idea niya kasi parang may something doon Parang hindi niya ako hindi siya convincing para sa akin. Even though tama naman yung mga sinasabi niya. Kumbaga, naririnig ko yung mga sinasabi niya pero parang hindi ako nako-convince. Kasi everything is parang hindi naman assume, parang nag-a-assume siya pero parang speculation lang. Parang ganun yung dating sa akin. Kailangan talaga yung parang pag tiningnan ko, marinig ko agad yung value na yun. Pero na-appreciate ko pa rin. Hopefully, makita ni MP3 yung sinasabi ko kasi hindi naman ako nagsisinungaling Nakikita nyo naman pag nandito ako, nagre-react ako, sinasabi ko talaga yung dapat hindi ko lang talaga ma-translate sa words ngayon kasi hinahanap ko yung tamang words na mapipili para dun sa ganong klase ng bagay. Even though maganda yung pinakita ni MP3. Tingnan natin gagawin ni Cripply. Sir, mamaya ka na. Ano nga ba ulit yung rebut ko? Nakisaraniig mo kasi puta na. Parang yung mga sinasabi ni MP3, parang allegation lang, parang ganun. Pero yung kay Cripply tapos na. Kung parang napatunayan niya, yung may patunay na yun, yung nagiging dahilan kung bakit mas malakas yung impact na yun. Yung sinasabi naman ni MP3, parang ini-explain niya pa lang kung anong mangyayari. Gagawin ko yung bungo, gagawin kong parang flag o dambana, bandana, parang ganun. Yung mga bagay na yun, speculation na parang gagawin mo pa lang. Nagets yung gusto kong sabihin. So parang hindi pa siya tapos. Yung ginagawa ni Cripply tapos na, kaya may impact na kagad. Parang may na-visualize ka na nangyari na siya. Sa nangyari na yun, parang hindi mo na kailangan mag-isip na mangyayari pa lang siya. So hindi ko na kailangan mag-react dyan. Hindi pa ako kasali dyan kasi parang speculation pa lang siya. Parang alam mo yun, parang ganun yung kay MP3. Pero yung kay Cripply tapos na. Nangyari na, kaya buo na kagad yung kwento. Tuloy natin. Yun na lang, ganun lang natin gawin. Kailangan pag nag-rap ka, kailangan buo yung kwento. Hindi yung parang speculation pa lang siya, o hindi parang allegation pa lang, suspicion, o parang mo pa lang yun. Parang gano'n. Gusto ko parang tapos na agad. So mapapaniwala mo na agad daw. Doon lang makikita na convincing yung bagay pag na-prove mo yun sa sa statement mo pa lang. Tuloy natin. Hindi distracts. Ayun. Rinako daw siya sa Facebook. Sabi niya ito ni Pabida. Kala mo talaga si Bisaya, kala mo talaga may Facebook sa kanila. Nagpo-promote ako ng sugal kasi ako ay isang genius. Ako ay nagpapayaman kasi bibiling ko si Pibus. Okay? Diba? Galit na galit si Bisaya. Mukha nang magsusuper Saiyan. Tangina mo, super Bisayan. Panay Taglish pa ay hindi. Tangina mo, super Bisayan. Panay Taglish pa si Yawa, mukha ng Boplax na tunghaw. Hanap ka na ng amo mo, Bisaya, magpo-floor wax ka pa daw. Pag nasa market to, yung senaryo, hindi ka panipaniwala. Imbis tawagin kang pogi ng tindera, yung tawag sa'yo, Bisaya. Magkano pechay? 50, Bisaya. Nagtatrabaho to sa call center at siya'y halimaw pag shift niya, tol. Oo, halimaw siya sa tawag kasi siya ay beast sa call. Beast sa call. Di ba? Gusto kong malaman ninyo na
Kaya convincing yun kasi tapos na yung istorya. May nangyari na may proof doon. Pero yung kay MP3 parang speculation pa lang. Ewan ko kung nagigets niyo yung gusto kong sabihin at explanation na binabanggit ko. Pero gusto kong makita ninyo yung difference kung bakit hindi ganun kalaki yung impact ni MP3 even though maganda yung mga sinasabi niya. Maganda yung acrobatic ng mga words niya. Tuloy natin. Sobrang petex ko sumulat, di na kailangan ng bars, strictly racist, parang Donald pag gumamit ng Trump card. Donald Trump. Alam nyo ba kung ano ka-rhyme ng biyaya? Bisaya. Nung ahon, kawawa, hindi siya niyaya. Tangina, ito yung panay call out ni Ferdy. Nalabanan daw si Mr. Lefty. Puro katangahan. Ikaw pumipili ng maglalaban, puta, anigma ka na yan. Hindi ka kilala kasi supot ka, puro lang kaduwagan. Nobody ka kasi simpleng call out, di mo kayang kumatawan. Ano, manonood ka lang? Walang tunog, di ka buboses. Tong MP3 walang audio, ibabalik ko bilang audience. Nasa isa buhay ka lang kasi sinishare mo album ng Uprising. Pagtapos niyang sumipset, eto na. Unang beses niya sa isa buhay. Alam kong kabado but feels fine. Huwag kang kabahan. Tatahandaanin ko lang. Parehas natin tong first time. Di ba may anak-anak? Putang ina ka, wala kang kwentang ina. Nung binyag nung anak niya, napakapangit nila Bexman. Ang angas niyo sa picture, mukhang karga-karga mo yung best man. Ang pangit ng asawa mo, ang pangit ng anak mo. Putang ina ninyo, ang papangit ng tatlo. Ano? Diba? Ang saya sa tapos na narinig mo na, may nangyayari. Wawa naman si MP3. Yama MP3, abangan ko yung mga laban mo MP3. Para sa akin, magaling ka MP3. Huwag mo isipin yung sinasabi ng ibang tao, basta magaling ka. Yun lang yun. Kailangan mo lang hanapin yung para sa'yo. Iyak ka na? Basta hindi lang siya yung parang tapos, assumption, kailangan ganyan, tapos na kaagad. Nangyari na, para mas convincing. Tangina abno! Kaya ayoko talagang lumalaban sa bago. Gantong tagpo, makikita. Yung parang pag sinabi mo, hindi ka nag-explain na parang nakita mo talaga. Parang ine-explain mo yung nakita mo, yung totoong nangyari. Kahit hindi naman totoo. Kumbaga, tapusin mo yung story, hindi yung parang kukuhain ko yung ganito, magiging ganito, kaya hindi siya convincing. Parang nandun ka pa rin sa proseso ng pagtatapos. Yung kay Cripply, tapos na. Nabigay niya na lahat. Nangyari, yun talaga. Kaya convincing yung para sa akin. Kita nyo, pag luma, laban sa bago. Kahit masaktan ka pa leche, lamon ka sa aking peste, hindi ako magtitipid. Parang nilabasan na pepe, kain pa rin sa akin kahit tong pusit, sensitive, yam. Pinapakita ko kung paano ibaon tong banban. Baka lang di pa puro tagis mga tiyong walang hiyang paggamit ang wigat nila bandila niya. Ay, tingin doon. Kung buhay si Rizal, malamang isa ka sa mga nasabon, masangsang. Kapag sa malansang is, dapat kapag ganito katapat, sa liga dapat ipinapalapag. Mga linya mo kayang sumapak, nabalik ka sa akin, di pa yung sapat. Pagkatalo sa akin ka makakalasap, mababago pa tingin ni gago sa halatado bigla sa magagana. Oh. Breathtaking yung flow, kaya yung tunog ko na do pag pinatugtog sa MP3, iwasak ka! Tangin nakakala mo ba kaya mo kasagan to kaya atat na atat? Naremote mong pagkakuwang nagrapulti mo si Dobrak hindi makakasabat palapag na dapat di makakapalag mga tulad mo meron tunog takatakladag na to agad mga brad ganyan tinatagtagtagtag ko ng bratata. Kung tingin yung uubra sa akin ng new school gamit malalim na bara, pues ginawa kong old school MP3 ngayong pinakain ko ng bala. Gaga! Yung tunog ko may mensahe parang Morse code. Nang babasag yung dating ko mala stone cold. Kung may gusto ka sa panalo, nag-hold no. Susulutin mo kampyonato, fuck the bro code. Hindi tayo pagkahanay, beginner, pulbura, sa glitter, Leonardo, Splinter. Hindi tayo magka-level, to'y doctorate laban sa kinder. Hindi tayo magka-match, parang na-swipe left ka sa Tinder. Okay? Kaya itong amateur, tanggal sa scene. Sino sunod? Puta bitin, magpapatalo lang ako kapag si Enigma nag-PSP gym. Maganda yung ginawa ni Cripply, sinusubukan niyang burahin yung ginawa niya doon, kasama niya si Topper, yung nag-rap siya, kaya lang sa tingin ko, pinaka-the best yung ginawa niya, kasama niya si Topper. Pero sinusubukan niya burahin yung dito, pero maganda talaga yung ginawa. Sorry Cripply, trip na trip ko talaga yung ginawa niyo ni Topper. Yung maganda talaga lang.
So sa tingin ko, ang panalo dito si Cripply, obvious naman yun, pero bibigyan ko pa rin ng 10 kasi napakaganda ng pinakita ni MP3. Side 14. Nagustuhan ko yung ano niya, yung construction bar niya. Yun lang. Yun pwedeng sumira ng first round ni Cripply yun, pero big props kay Cripply kasi he never disappoint me sa laban niya. Na-appreciate yung ginawa niya. Cripply versus MP3. Mag-against beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0 at fan 6 sa buhay para makalaban si Fan. Mag-iay tayo lahat para kay Cripply. Ayos. Ina niya. Ganun pa man guys, maraming salamat kung na-enjoy nyo yung reaction video na yun. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At kung hindi nyo naman share, kahit i-like nyo lang para ma-recommend sa iba. Hopefully, nagustuhan ninyo yung laban ni Cripply at ni MP3. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top as well. Mag-comment kayo kung anong naiisip ninyo. At kung meron man ako sabi na hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Ganun pa man, Plan Motif nga pala na good vibe ko. Ingat kang lahat dyan. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, at mga tao nakapaligid sa inyo. At sigit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan Motif nga pala good vibe ko. Ingat kang lahat dyan. At kita-kita tayo sa susunod video. Peace out.